Hey guys, what's up? It's Jess Aquino and welcome back to another video. And with today's vlog ay i-review natin itong hydroquinone tretinoin. Thiamine. Hindi ko Disclaimer nga pala, itong share ko sa inyo is base lang sa experience ko. Hindi ako expert, hindi ako professional tungkol dito. Kaya if gusto niyo ng mga professional advice, mag next video na kayo. Pero kung gusto niyo malaman yung kwento ko, diretso yung panoorin tong vlog na to. I-review natin itong RDL na Babyface. So ito ang kanilang number 2. Meron silang tatlong ganito. Ito ay anti-acne and keratolytic depigment agent. Ayan, so as we all know or sa mga hindi pa nakakalam, ito nga pala yung ginagamit natin. Term ng karamihan, ito yung tinatawag po nilang astringent. Hindi ko na siya babasahin lahat-lahat kung nakasulat dito. So sa madaling sabi guys, ito yung nagbabalat-balat yung mukha para po siyang panahon ngayon ito yung katumbas ng rejuvenating set, parang mga ganun. So ito naman guys is ito yung actually matagal na ito, siguro meron na rin rejuvenating set dati pero bago na uso yun. Ito talagang ginagamit ng mga tao noon. So merong Maxipil, merong itong Babyface o RDL na tinatawag. So ito yung mga astringent. Ngayon guys, i-share ko lang yung ilan sa mga experience ko. So yung numbers nga pala, yung 1, 2, 3 guys. Yung 3 is yun yung pinakamatapang. Yung 2 is yung sakto lang. And yung 1 for maintenance, parang ganun. At hindi rin, katulad ng rejuvenating set guys, hindi siya pwedeng gamitin na dire-diretso. Parang kailangan magpahinga ng skin mo kasi parang ito guys, sa number 2 pa lang hindi yung pinakamatapang yung ginagamit ko. Kasi yung mga pinakamatapang ginagamit yun pag super daming mga pimples and mga dark spot. Ito nga lang guys, yung pinili ko kasi hindi naman ganun karami yung pimples ko. Parang mangilan-ngilan lang. Kaya ako bumili nito. So, sa experience ko guys, kasi ilang beses na rin akong gumamit nito. Yun nga lang, hindi ko siya nabablog. So, share ko na lang sa inyo. So, 1 to 3 days talaga guys is nagkakaroon ako ng peeling sa aking mukha. Feeling. Ayan. Nagkakaroon ako ng feeling, nagbabalat. Ayan, alisin ko na lang. Isa sa rason guys kung bakit, ayan. Actually guys, kakatapos ko lang magbalat. Ayan o. So, makikita nyo ito. Ito yung mga proof na nagbabalat ako. So, kakatapos ko lang dito. Tapos dito. So, sa akin, ganyan, manipis lang yung nagpipil. So, ito yun. Ito yung effect ng mga astringent guys. Parang rejuvenating. Nagkakaroon siya ng peeling. So, depende guys sa kung gaano katapang yung kinuha nyo. Kung 1, 2, or 3. Sa number 3, hindi ko pa na-experience yun. Pero, yun talaga medyo mahap. Hindi. Ito nga, mahap din eh. So, yun, super hap din for sure. And, talagang mag-dry out yung mga pimples. So, ito guys, bakit ako nag-start? Maliban sa kakaunti lang yung pimples ko, isa sa purpose ko, pag nakikita ko ng madami ng dry skin sa mukha ko or parang dead cells sa mukha ko. I don't know kung ano yung tamang term. Basta pag nakikita ko guys na parang ang dry na ng mukha ko, kaya parang ang dami ng dead cells sa mukha ko, mahawakan naman natin yung mukha natin, makikita natin kung malambot or parang ayan, tumatanda na. Ayan guys, so gumagamit talaga ako ng mga ganito. So may mga favorite akong rejuvenating set, pero guys, pag mga affordable, syempre ang set talaga mga 300 plus. So ito guys, less than 100 lang to. Pero make sure natin na may sunscreen tayo kasi pag lalabas tayo, para hindi rin kawawa yung balat natin. So yun guys, depende sa kung anong ginagamit yung sunscreen. Pero kung mag-match siya dito. So ayun guys, isa sa effect na is magbabalat. So yun naman talaga ang pinaka-purpose nito. And syempre, pag nakatapos ng magbalat, ayun guys, oh, parang shining and glowing skin natin or parang mas makinis na po siyang tignan. Ayun guys, so maaaring mapalit niya rin yung pores, mga ganyan, or kung meron kayong mga dark spot or yung mga pinanggalingan ng pimples, ayan, malalighten siya guys. Pero hindi siya instant, lalo pag makapal. So, kailangan talaga nating maghintay. So, mag-start yung pagbabalat is 3 to 5 days ang nangyayari sa akin. So, depende po sa inyo. Nga lang, pag mga nagbabalat na siya, nag-stop na rin talaga ako kasi ma-update talaga siya sa mukha. Alam niyo, parang napupunit yung mukha niyo. Pero after that guys, mafe-feel niyo na, parang nabinat yung, nabinat? Parang, I don't know kung anong tamang term eh. Pero alam niyo yun, yung parang na-tighten. Ayun sa English, na-tighten yung mukha niyo. As in, guys, feel niyo. Alam niyo yung para kayong bagong hilamos pag gumamit kayo ng Kojic, yung tight yung mukha. Ganon yung effect nito sa guys sa akin. So, siguro nag-vary ito sa ibang tao. And, syempre, make sure nyo muna na hindi kayo allergic sa mga ganito. Kasi mamaya magkaroon ng allergic reaction sa mukha ninyo. Parang napaka-fresh mo tignan. Actually, guys, wala akong hilamos ngayon hindi pa ako nag-shower. As in, ito pa yung ano ko ng buong maghapon, nag-work ako. So, isipin nyo guys, ito, hindi ako super oily. Itong oily ko, very natural lang. Pero, hindi siya yung hassle na oil. Ayan guys, so
ayun, no filter tayo, as in ganitong setup lang. At ayun guys, hindi pa tapos yung kwarto ko, kaya ganito. Kaya watch lang kayo, don't skip ads baka naman. So, maliban dun guys, so far, yun lang, all good naman ang mga effect niya. O, yun yung mga pros ko guys. So, ito naman yung mga cons ko. So, ang hindi ko lang masyadong gusto is super hapdi niya. Pero siguro hindi natin ma-achieve yung pagbabalat niya pag hindi nga mahapdi. So, yun yun. Pangalawa is, ayan guys, mamumula kayo, especially during ginagamit nyo to, tapos lumalabas kayo, talagang mamumula kayo, para kayong namamaga, ganun. Pero hindi naman siya namamagang pero yung kulay niya lang guys, sa kaya pag kayo madalas lumabas, kailangan nyo talaga ng sunscreen. Tapos ipantay nyo dito, kasi pag hindi pantay yan guys, ayan, so, halata po talaga pag lumalabas kayo. So, pangatlo guys, na na-experience ko dito, is, hindi ko alam guys kung ako lang, pero sa ilang beses kong paggamit nito hindi ko naman, ito topical lang po siya, sa mukha siya. Pero every time na gumagamit ako, parang nagkakaroon ako ng, ng sore sa gums ko. Hindi ko alam kasi, syempre pag pinapakain natin, naaamoy natin, di ba, nasisinghot. Ako nasisinghot ko talaga yung amoy, as in napakatapang kasi nito. So, ang napapansin ko upon using this, sa ilang beses, nagkakaroon ako ng sore sa gum ko. Hindi lahat parang meron lang area na nagsusore talaga siya. So, masakit. Ngayon, kaya ako to binlag kasi meron ako ngayon, parang siyang toothache na parang sore. Nagsusore talaga yung gums ko. Nung nakaraan dito sa harap. Tapos, nung nakaraan ulit na gumamit ako dito sa taas. I don't have any confirmation, hindi naman ako researcher, diba? At wala akong gamit pang research. At sa akin lang yun, hindi pa naman ako nagkandak ng, diba, ng research sa ibang tao. Siguro, yun yung, medyo struggle ko lang kasi talagang pagkagamit ko nito, 1 to 2 days, talagang magkakaroon ako ng bumps sa gums ko and masakit talaga. Ayan guys, although wala naman ng sugat, I don't know kung ano talagang reason or kung may connection ba or wala. Pero ayun guys, so far yun lang naman na-observe ko. Then, ayun guys, so far wala naman akong, yun na yung pinaka full experience ko dito. So, nasa inyo guys kung magte-take kayo ng risk na gamitin ito. Kung hindi kayo sanay sa mahapde, wag na. Kung ayaw nyo nang nagbabalat, wag na rin kasi kawawa lang kayo. Kung madalas pa kayo sa araw, wag nyo nang gamitin to. Unless kung napakatapang nyo, di ba, mag-sunscreen kayo at talagang ingatan yung balat nyo. Yun guys, pero test the waters na muna, test the waters. Test nyo na lang muna, magkaroon kayo ng, huwag kayo munang bumili ng malaki, yung malit lang, tapos try nyo lang muna. Skin test muna kayo para malaman nyo kung hiyang nyo hindi. Kasi baka mamaya magkaroon kayo ng allergic reaction, depende hindi sa skin niyo or parang sa akin or kung saan pa man, na matrigger niya, kayo lang din yung kawawa, di ba? Imbis na maging okay yung skin nyo, mapagastos pa kayo lalo. So, ayun lang guys. And syempre, consult nyo muna yung doctors niyo sa mga lactating dyan or mga buntes. Huwag kayong basta-basta gagamit ng mga ganitong chemical kasi napakatapang guys. So, ayun guys. I hope you enjoy this video. Kung meron kayong mga question at mga gustong itry ng mga products, mga skincare, i-comment down below at subukan natin. Ayun guys, thank you for watching. Bye-bye!